So hello no, ngayon pag-usapan natin tungkol sa mga pangyayari dito sa mundong ito no. Hindi may pagkakaila na nandito na tayo sa huling araw and the last days. Ang hidwaan na nangyayari sa Middle East. Nagiging shortage na tayo sa oil. At dahil sa pangyayaring ito, sasabay sa pag-akyat dito ang mga presyo ng bilihin. Pag hindi matatapos yan. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin, papasok doon ang tagutom. Yun yung tawag na famine of the world. Pag hindi matatapos yan. Kung sakali man na umakyat na yung mga presyo ng diesel na yan o mga oil na yan, mahirap nang bumaba yan. So ang mangyayari nito, ang gutom ay hindi pa rin mawawala. Naalala nyo ang sinabi doon sa kasulatan na sinabi, ang 1 litrong trigo at 3 litrong sibada ay nagkakahalaga na lamang ng 1 araw na sahuran. Nangangahulugan yun na oil and foods, mga pagkain. Baka darating yung araw. Ang bigas, ang 3 kilong bigas, nagkakahalaga na lamang ng 1 sahuran na natin, 1 araw na sahuran. At yung 1 litrong oil, 1 araw na rin na sahuran natin ang presyo nun. Kung hindi ako nagkakamali. Kung magpapatuloy itong ganito. Sinabi ng Panginoon na mangyayari ang mga gira na yan, kingdom against kingdom, nation against nation. Ito yung mga palatandaan na nandito na tayo sa huling araw in the last days. At sinabi ng ating Panginoon Kristo, sa mga araw na yon, the love of many will grow cold. Lalamig ang pag-ibig ng bawat tao sa Panginoon. Bakit? Dahil nga sa kahirapan na natatamo na encounter ng bawat tao dito sa mundong ito, mas pipilitin at pipiliin ng bawat tao na kung paano sila makasurvive sa araw-araw, ipang support nila sa kanilang pamilya kaysa mismo na magtiwala sila at babalik sila sa ating Panginoon at mananalig sa Panginoon. Hindi na sila doon, kundi kung paano sila mabuhay. Ito yung mga palatandaan. At darating yung araw pag yun, yung mga microchip, mark of the beast. Ito yung microchip. Pipilitin ang bawat taong lagyan ito. Kasi nandito ito, radio identification, radio frequency identification. Pipilitin ang mga tao sa paglagay nito. Ito yung mga huling araw. At sinabi dito sa kasulatan, sa panahon noon, pinagbawalan tayo ng Diyos na gumawa ng kahit anong mga larawan or image sa mga hayop, sa mga tao, or ano paman. Dito sa Revelation, sinabi dito patungkol sa image na bibigyan ng buhay ni Satanas ang mga image at kaya nitong magsalita, lumakad at kayang pumatay ng tao. Sino to? Ito yung tinatawag nila ngayong AI humanoid robots. Kung hindi ako nagkakamali. AI humanoid robots. Yun yung mangyayari in the last days. Yun yung, kung napanood nyo yung pelikula ni Bruce Willis na Surrogates, na halos mga robot na ang mga tao doon. Kaya nilang pumatay ng mga tao. Pinagbawalan tayo. Ito ang huling araw. So, ngayon, ito yung mga palatandaan. At sinabi rin ni Apostol Pablo na darating yung mga tao na ang mga tao hindi na makikinig sa mga tamang aral o turo. Pakikinggan na nila ang mga aral o turo ng demonyo. Ang mga tao magtatawag ng mga guro nila na ang gusto lamang nilang marinig ang kanilang gustong madinig doon sa mga guro na yon. Sino yon? Ito yung mga tao na laging nagsasabi patungkol sa, may darating na naman na ganito, ganyan. Nagpipreach matungkol sa mga bagay sa mundong ito.
Nagpipreach patungkol paano ka yumaman, paano ka maganito, ganyan. Ito yun. Ito yun ang isa sa mga dahilan kung bakit lumalamig ang pag-ibig ng mga tao. At dahil nga dito sa gira sa Middle East, aakyat at tataas ang presyo ng mga bilihin. At doon papasok ang tagutom sa buong mundo. Dahil sa pagtaas. So ito ang lagi nating babantayan na nandito na tayo sa huling araw. Pilitin natin na magbalik sa ating Panginoon. Pilitin natin na maglingkod sa Diyos. Kasi darating yung araw na may mga tao na kukuha sa iyo at papatay. Persecution against Christian. So kailangan na maghanda tayo. Magbantay tayo lagi sa ating mga sarili. Sa mga pangyayari na nandito na tayo sa huling araw. Hindi ko naman sinabi na katapusan na. No? Nagpapakita lamang ito na yung mga palatandaan na nagpapakita na nandito na tayo sa huling araw. So mag-ingat tayo. Pilitin natin na lumapit sa Diyos. Lalapit tayo sa Kanya. Kasi wala tayo matatalo tayo sa mundong ito. Wala tayo mapapala dito sa mundong ito. Mga mayayaman lamang ang may malaking ambag or ano ba yun na yung swerte, kumbaga, mapalad sa mundong ito. Pero tayo mga mahihirap, lagi tayong magdasal. Tibayan natin ang ating pananampalataya hanggang kamatayan upang matanggap natin ang mga pangako ng ating Panginoon. Tandaan natin yan. Di ba ang sabi ng ating Panginoon, ialay ninyo ang inyong sarili sa akin. Ialay ninyo sa akin ang inyong buhay. Kasi ito, gagantimpalaan tayo ng ating Panginoon ng buhay na walang hanggan doon sa kanyang kaharian. Ngunit kung ang isip mo dito sa mundong ito, wala kang matatamo sa pangalawang buhay after the judgment. So pagsikapan natin na mananatili tayong matatag. Kahit pa darating yung mga araw, ang persecution, pananatilihin pa rin nating matatag ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kumapit tayo hanggang kamatayan. Kasi ang sabi ng ating Panginoon Kristo, hold fast what you have till I come. Hanggang sa kanyang pagdating. Hawakan mo ang iyong pananampalataya hanggang sa pagbalik ng ating Panginoon Kristo. At ang sabi niya, and I will give you the crown of life. No, so panghawakan natin hanggang kamatayan ang meron tayo, ang pananalig at pananampalataya. No, so hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone.